Samantala, alamin muna natin ang pulso ng ating mga kababayan kaugnay sa anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Narito ang pulso ng bayan. Porco, tama lang na siyang tatakbo. Bakit? Ha? Magaling siyang leader para yung mga kurang, malinis niya ang mga gobyerno natin na bulok ngayon. Kung halimbawa election ngayon, bumoto mo siya. Ay, oh, yes na yes. Magaling ang maganda yung pamamalakad niya. Yun lang, walang korupsyon. Tapos yung war on drug kailangan ibalik ulit. Eh tama lang kasi ngayon naghanap lahat ng mga ngayon. Lahat naghanap yung mga krimen dahil sa droga at korupsyon. Actually, maganda kasi sa dami ng kaguluhan ngayon sa Pilipinas. Sabi tayo. Mas mas maganda pa. Para mabalik yung pangit sa Pilipinas kasi dami na kasi na yung manugulo kami. Kaya yung tapos mga krimen, yung mga rape ngayon, yung mga rape na kaya ngayon na daming mga rape ng mga bata, ma'am. Kaya mas maganda na dapat si Sara bumalik. Botong-boto talaga ako kay Duterte. Kasi Duterte ako, dabawin niyo ako eh. Tapos, hindi siya kurakot. Hindi kagaya ngayon na yung ako, lubog ng Pilipinas ng utang o kurakot. Yun lang. Duterte kasi ang laki ng pagkinagbago ng Pilipinas. Hindi kagaya ni ngayon na yung alamap ng nagkultural, mga nakaw sa gobyerno. Noong nag-Duterte kasi, walang nakaw. Takot lahat ng mga nanakaw sa yun lang. Kamura ako doon. Bakit? Kasi kita naman natin na government natin ngayon. So, para sa akin, kamura ko nila. Leadership. Number one yung leadership. So, paano magmalakad sa government. Saka, laki ako pinanganak ako sa Davao kaya alam ko yung mga Ngayon na lang, mukhang tumaktiyaw, ilan naman po sa amin. Kasi kahit sino lang ang lumabas, ganun din naman ang presidente natin eh. Saan tayo? Saan nila? Halimbawa, uulan ng natin, bansa natin, dito tayo. Kami naman po, maganda naman ang papamalakad niya, mag-support tayo. Kasi sa ngayon nga, hindi magbibigyan natin yan, napagpamahal. Ang gusto lang naman namin na, matulad sa amin na, bayan yan, mula din ang bansa natin. Tatakbo man siya, sana mas pagandahin niya pa yung ng ating Pilipinas at pababain yung mga presyo ng bilihin mo sa sobrang taas. Pero sa akin, sana wag na. Kasi ito lang Vice President siya, parang wala siya na nagawa. excited ako kasi in-announce na ni Baby Sara yung pagtakbo niya bilang presidente. Ngayon, yung mga congressman, mag-isip-isip na sila sa decision nila sa impeachment kay Baby Sara. Para maging aware din yung mga tao kasi nagpupunto nila kapag pagkuhan ni Baby Sara ngayon pag-decision niya nakatatakbo na siya para maging mamulat na yung mga Pilipino na sana maging pan sila, maging nila kung sino talaga yung mabuti at kay Baby Sara. Naging yung mga patingin na pinapatuloy na kay Sara, wala naman ebidensya. Kaya para sa akin, excited ako. Kasi si Baby Sara naging buo yung puso, isip niya na tatakbo talaga siya bilang presidente sa 2020 election. Sa mga Duterte mo, based on my mahalaga sa kanila, matalas yung pananalita nila pero yung puso nila totoo sa mga mamamayang Pilipino. At may malasakit sila. Hindi ito, kasi ikaw mga Pilipino, wala. Kung ano may nakikita na sa social media, wala naman ebidensya. Doon sila nakatutok. Pero yung nagagawa ng Duterte, meron naman tayong Google research sila kung ano yung nagawa ng Duterte. Yung mga, lalo na si PRRD. Kung ano yung nagawa ng mga Duterte, yun ang yung naka-point out kasi yung isip ng tao kung ano lang yung nagawang mali. Sabihin na lang po natin sa drug war ni PRRD. Libo-libong Pilipino na biktima ng drug ng mga drug libo-libo po. Pero ang kinuwan na po nila sa isip nila is yung mga
biktima ng drug on war, yung mga extrajudicial killing, sinasabi po nila. Pero kung para sa akin, mas marami pong biktima ng drug addict. Katulad po ngayon, kung saan-saan na naman po dito sa Pilipinas na mga drogista, mga bata, nire-rape, tinatapon na lang kung saan-saan. Ayun lang po yung point ko doon. Yun lang po yung comment ko doon. Kaya excited po ako na si VP Sara, kaya suportahan po natin. Yan po ang pulso ng ating mga kababayan. Kaugnay nga po dito sa anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo sa taong 2028.